Tumaas na nga ba ang presyo ng mga school supplies o bumaba? What I mean sa bumaba is yung mababa pa rin ba yung presyo ngayon, di ba? Kasi oo nga, at nung mga nakaraang taon ay pataas ng pataas yung presyo ng school supplies. Pero magdedepende pa rin yan mga katindahan sa demand and supply ng ating mga consumer. Yan, di ba? So kung sa ngayon baka nag-overproduction or nag-oversupply ang mga supplier natin, yan, di ba? So syempre kapag ka ganun, oversupply is talagang mababa lang yung presyo ng mga school supplies. Pero pagka talagang dumagsa naman yung mga mamimili, talagang halos nagkakaubusan na to the point na wala nang makuhang stock kay supplier, ay daan nga naman tataas ang presyo ng mga school supplies. At ito nga mga katindahan, at ginawan ko kayo ng price update ng mga school supplies natin dyan, kung magkano na ba sa ngayon ang presyohan ng mga school supplies. So yan, tumaas ba or bumaba? Nakakatuwang pakinggan yung kung bumaba, dahil ay, talaga ba may bumababa pa ba sa ngayon? Diba? Yan, so naglista ko ng mangilan-ngilan ng mga school supplies, na mga, alam mo yung mga basic needs sa mga school supplies natin dyan. Ayan. Simulan natin sa notebook, since notebook naman yung palaging marami, di ba? Marami ang binibili ng mga tao per rim, ganyan. So dito sa department store, mga katindahan is, grabe, 21 pesos lang mga katindahan itong mga notebook. Ayan. Grabe, dati mga katindahan ay pumalo ng 27 ang mga notebook, pero ngayon tignan nyo, pababaan. O diba akala natin hindi na bumababa ang mga presyo, yung pala bumababa pa rin pala talaga, diba? Sa kabila, doon naman sa ibang supplier, sa wholesaler mga katindahan is 19 pesos lang mga katindahan ang presyo ng notebook na tahi. O diba, tas kapag hindi tahi naman ay 18. O diba, pababaan talaga mga katindahan. Iba-iba rin naman sa mga grade pads mga katindahan, depende sa brand. Yung Metro is 20 pesos ang isang pad. Tapos ito namang Mika, 24 mga katindahan. Ano na yan, na grade 1 to grade 4. Ayan, iba rin nito, 23 pesos naman yan mga katindahan. Tapos kapag ka naman sa wholesale tayo bibili mga katindahan, itong presyo na to is dito lang sa wholesale sa lugar namin. Bale, kapag ka isang rim ng grade pad ay 150 naman ang papatakan. So sa isang piraso 15 ang puhunan. Pagka retail naman ng papel is 20 pesos, pero wala naman nagre-retail dito mga katindahan kasi nga wholesale supplier itong pinuntahan natin. Take note lang mga katindahan na yung sinishare ko sa inyo ng mga presyo ay sa department store dito sa lugar namin, at saka doon nga sa wholesale supplier dito sa probinsya yan mga katindahan. So province na presyohan, pero parang hindi rin naman nagkakalayo dyan banda sa Manila yung mga presyo, kasi may mga napapanood ako na halos pareho lang din naman yung presyo, minsan nga mas mura pa dito. Ito naman yung mga 1/4 natin mga katindahan. Merong tag 10 pesos lang, meron ding tag 12, kagaya niya nakikita nyo sa picture. Tapos, ayan nga, 1/2 crosswise, pag Mika is 24 pesos ang retail. Kapag wholesale price naman, mga katindahan, ng lengthwise at crosswise na papel ay 150 naman, diba? So, parang 15 ang puhunan ng isang piraso. Mas makamura talaga tayo kapag nag-wholesale tayo. Maganda siguro mga katindahan kung meron kayong mga ballpen at lapis dyan, para na-jet down nyo yung mga binabanggit ko na price, para may compare nyo rin yung presyuhan namin dito sa lugar namin, tsaka dyan sa lugar ninyo. Tapos mga katindahan, sa bandang dulo ng video na ito ay i-share ko rin sa inyo yung presyohan sa Divisoria. Meron tayong nakuha na price list sa Divisoria, pero after na yun, kasi mga bulk order yun, I mean hindi bulk, per rim or per case, ganyan ang usapan. Pero ito nga muna yung mga retail ulit. Ito nga yung mga yellow pad natin mga katindahan. Ang retail nito mga katindahan is merong 47, ang Victory ay 87, tapos Trigem ay 36. Yan, pero kung kapag sa wholesale mga katindahan, ng isang rim ay 300. So papatak na 30 pesos lang ang isa. Hi muna kayo sa mga ang gaganda. Ang dami niyong bag, oh. Ano, mahuhulog, oh. 295. So bago nga tayo nag-canvas ng mga presyo ng school supplies sa kanila mga katindahan, eh, syempre namili muna tayo ng mga nakalista ko nga na ipapamili. Hi! Hi! Oh, diba? Hello guys, welcome to my channel. Ako guys. Ang mga sisipagan na
Sigurado. Ipapakita ko nga sa inyo yung mga napamili ko dyan sa wholesale na yan mga katindahan, kasi bago nga ako nag-canvas is may mga pinamili rin ako ng mga item sa kanila, at ito nga yung mga item na napamili ko mga katindahan. Bali isang box nga yung mga napamili natin mga katindahan. Meron tayong bench fix, Rexona na sachet, tapos mga Jolens, ano ba yan, Holland diba? Tapos meron din tayong manicure set. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, tapos Rexona na naman na pang men. Tapos mga cologne mga katindahan. Mga Chris lotion. Yan, 6 lang yung kinuha ko niya mga katindahan. Tapos mga Rexona na roll-on. Ayan, yan naman is mga Johnson's baby powder. Kasi mabenta rin yan dito sa tindahan. Yan, baby oil ng Johnson. Pero kulay pink lang yung kinuha ko. Tapos cologne. Ano yun? Yung Young's spray na cologne. Yan, tas yan, mga juicy cologne, ganyan, kasi mabenta yan sa mga teenager, mga tindahan, dapat iba-ibang kulay, ganyan. Tapos, ayan, mga, yung nipple ng breastfeeding bottle, kumuha rin tayo yan. Tapos, ano yan, yung karayom na malalaki. Tapos, fluosinamide, diba, may ganyan ba kayo? Diba, tas yan, liwanag na, ano ang tawag dyan, yung floor wax, mga katindahan, syempre magpapasukan na, maraming bibili niyan, mga estudyante. Yan, meron din tayo ng sinulid. Yan, tapos yung kahawak ko na yan is yung Kojic na sabon at saka yung needle. Ano yun, mga karayo. Yan, naubos na katindahan. Yan, wala na laman yung box. So, yun lang yung mga pinamili ko doon. Yan, so balik nga tayo dito sa tindahan kung saan ko nga napamili ang mga item na in-unbox ko, at saka dyan ko nga din pinamimili yung iba kong mga school supplies. So, ipapakita ko sa inyo yung kanilang mga school supplies. Ayan mga katindahan. So, ito yung ating, dito yung mga school supplies nga na kinukuhaan ko ng mga item. So, ayan mga katindahan, yung mga presyo no mga item nila, makikita ninyo yan. Ayan, yung mga naka-display na yan, yung iba nakasulat ng pentel pen. Ayan, kasi hindi na rin natin yan isa-isa mga katindahan na banggitin, pero yan nga, pinapakita ko na lang sa inyo para may idea din kayo kung magkano yung mga presyuhan nga ngayon. Ang napansin ko naman dyan mga katindahan, pagdating sa mga ballpen, lapis, pangkulay, clay, ganyan, pentel pen is walang masyadong pinagbago. Kumbaga, ang nagbago lang dyan mga katindahan talaga is yung presyo ng mga notebook. Yan, talagang bumaba yung presyo ng mga notebook. Kung dati is 27, tumaas nga ng 27. Ngayon is nasa na lang, 19 nga, pinakamababa natin nakita. Tapos, pag yung tahi is 18. Diba yan? So, yung mga, yun lang yung nagbago yung presyo. Pero, itong mga to, yung mga pinapakita ko sa inyo, mga folder, mga envelope, ganyan, kung ano-ano, is same price. Kung ano pa rin yung presyo noon, is yun pa rin yung presyo ngayon. O, diba? Walang masyadong nagbago, hindi masyadong nagbago yung presyuhan nila. At ito nga mga katindahan, namili nga ako dyan sa department store bago tayo nag-canvas ng mga presyo. So, ito yung mga pinamili ko dyan sa department store na pinag-canvas natin ng mga presyo. Bumili ako ng mga tender care, yan. Kung dun sa isang supplier, dun sa wholesaler, is namili na ako doon ng mga Johnson's baby powder. So, dito ko naman sa department store kinuha itong mga tender care, ganyan. Alam niyo kung bakit? Dahil dito kasi nakakabili tayo ng kahit 1 piraso o 2 piraso per item. Unlike, syempre, kapag sa mga wholesale nga, kailangan 6 kasi per item. Kaya, medyo mahal, mga katindahan. Pag pinagsama-sama mo yung mga presyo na ko, grabe, ang mahal talaga. Ayan. So, meron din naman dito, pero mas doon na lang ako kumuha sa wholesale ng ibang mga item. Yan, nakikita nyo dyan sa ating push cart yung mga pinamili natin. Medyo marami-rami na, mayroong mga mansanilya. Pero yung malalaking mansanilya yun. Tapos, ayan nga, vitres, kumuha rin tayo dyan. O, diba, kahit 2 piraso is nakakabili tayo. Ipapakita ko nga sa inyo itong mga napamili natin dyan sa Save More. Bali, isang box din ito mga katindahan. At papakita ko sa inyo yung mga laman. Yun, so sa Save More ko ito mga katindahan pinamili, at i-unbox ko nga rin ng mabilisan lang mga katindahan para kasi mapipresyohan ko na ito. Ayan, tignan ninyo ha. Konti lang to, pero yan.
So, namili nga ako ng konti para naman hindi na kaya mag-video-video doon ng mga school supplies. Yan, so tanggalin ko muna sa box. 35 to. Ha? 35. Oo. Ako na rin. Tamawagin bili ko ito kay Piloy, ah. Oo, basta ano lang yung... Galing. O, tsaka yung naiintindihan, ha? Kuya mo kasi pag nagsalat, hindi maintindihan. Ayan na nga mga katindahan yung mga tender care na pinamili natin. So, iba-ibang sizes na yung mga katindahan mula sa maliit, palaki ng palaki. Kasi marami rin talaga mga katindahan ang bumibili ng tender care para siguro sa kanilang mga baby, ganyan. Yan. Tapos, meron na rin tayong mga spray na bench kasi mga katindahan mabenta rin yan kahit papaano. Tapos, meron din tayong skin white, yung pang ano sa mukha, ang cream, tapos mga bench, daily scent ng bench na cologne, may malaki at meron ding maliit. Tapos, ayan, meron din tayong mga Eskinol, tapos Johnson na pang baby. Tapos, bench cologne ulit na pang baby naman yung mga katindahan. Tapos, ayan, mga master, para meron tayong pang men. Diba, Tasya? Na yung vitres, yung 2 piraso na vitres na binili na. Tapos, mga katindahan, ito yung last na item, yung mga mansanilya. Kumuha tayo niya ng maliliit at saka nung malalaki. Pero yung sa mga malalaki, pa isa-isang piraso, tetestingin lang natin kung mabibenta kasi nga may mga naghahanap din pero hindi naman ganun karami yung naghahanap. Kaya yun, yan mga katindahan, wala, ubos na yung laman ng box na pinamili natin. O, diba? Talagang ano, dagdag lang tayo ng dagdag, pakunti-kunti lang. Yan, 2 box yung natanggalan natin. So, balik nga tayo ulit dito sa ating pagkakanvas ng presyo. Yan. So, meron tayo dito crayons na 8 pieces, 16 pieces, and 24 pieces. Bale, yung retail ng 8 pieces, merong 36. Pero pagka doon sa wholesaler natin ay 34. O, diba? Mas mura ng 2. Yung namang 16 pieces is 68 doon sa wholesale. Wala akong nakuha dyan sa department store. Tapos, ang 24 pieces is 98. Mas mahal lang ng 2 pesos doon sa kabila kasi 100. 100 yan sa doon sa kinukuhan ko sa wholesale, mas mahal ng 2 pesos. Tapos yung mga ballpen, 10 pesos ang isa. Yung mga regular na ballpen, pag sign pen, may 15, ganyan. Tapos yung mga Mongol, sa iba may nagbebenta pa ng 10 pesos yung Mongol 2 na payat. Tapos yung makapal ay 15. Sa iba naman, ang Mongol 2 na mapayat is 12 na. Yan. So, meron pa nga tayo na presyo ng Divisoria updated price, mga katindahan. Pero, yun namang presyohan nila ng wholesale price ay depende ha. Hindi siya yung naka-stick na yun lang kasi nga pwedeng tumaas pa yan. Lalo na pagka yung kasagsagan na ng talagang bilihan na. Yan. So, eto nga yung price list nila. Ayan, nilista ko yung, so, hindi naman to sobrang dami, mga may ano lang. So, unahin ko sa inyo yung tahi na notebook kasi yan naman yung, yan naman yung talagang mapenta, diba? So, yung spiral na tahi, 2.9 ang per case. Yan, isulat nyo na lang ang mga katindahan. 2.9 per case. So, papatak na ang isang rim, 145. Yan, so, 145, papatakan ng isang piraso ay 14 pesos and 50 centavos. O, diba? Yun naman ay kung per case ha, yung kukunin ninyo. Ang ibig sabihin ng per case, isang box. Yan, tapos 2.9, 20 rim ang laman ng isang box. Kapag spring naman, yung hindi patahi, 2.8. Yan. So, 140 ang isang rim papatakan. So, mas mura ng 5 piso. Yan. Tapos yung big notebook nila is 3,000 per case. Intermediate pad, 2,300 per case. Ito siguro yung mga ordinary, mga katindahan na papel, pad paper. Yellow pad nila is 3,000 ang isang case. Yan. No, ang yellow pad nila is 3,000 isang case. Ang grade pad ng grade 1, 2, 3, 4, yan, isang case is 2,800. Yan. Crosswise, lengthwise, 1,800. Kayo na lang dudamat kayo dyan, mga katindahan. Yan. Yung iba dito, mga katindahan, ba may magtatanong sa inyo, ilan ba yung laman ng isang case or ng isang box? Yung iba dito, mga katindahan, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ilan yung laman ng isang case. Basta, pagka bibili tayo, parang doon pa lang tayo magkakanvas. Dahil nga hindi naman ako per case mamili ng mga ganitong mga papel kasi masyadong mahal. Per rim lang ako bumibili, like 5 rim, ganyan, 5 rim ng papel, pero masyadong marami na yun, yung 5 rim. Yan, yun, ganun.
ito, yung hard copy na bond paper, long, short, A4, yan. Ang kanilang ang isang case ay ng short 975, ang A4 1,000, ang long is 1,100. Yan. Tapos meron din ako na doon sa department store, nakuha ko yung presyo. Ito para hindi kayo malito. Sa short 200 sa wholesale, sa department store 245. Ang long naman na hard copy 240 sa wholesale, 290 sa retail. Ayun. So, yun lang naman mga katindahan, yung mga medyo may mga importante na kailangan na alam natin sa school supplies kapag tayo mamimili, ganyan. Kailangan alam natin yung magkano yung updated na presyo ng mga item, lalong-lalo na ngayong fast moving, di ba? Yan. So, makukumpara natin. O dyan ba sa inyo magkano na ba? Mababa pa rin ba? Mahal? Ganyan. Kasi yung notebook lang naman yung naglalaro nga ang presyo. Pero, pagdating naman doon sa mga pencil, crayons, clay, ano pa ba? Basta yung mga yan, yung mga hindi naman ganun na kailangan bumili ng maramihan. Yung pa isa-isa lang, di ba? Bibili kang ballpen, isang piraso lang ng ganyan yun. So, pareho lang yung presyo, walang masyadong pinagpago, hindi sila masyadong gumalaw. Unlike ngayong notebook talaga, laki ng binaba. Pero talagang paggawa 3 days pasukan, sa Biyernes, Sabado, Linggo, itong darating na to kasi July 29 yung pasukan ng iba, yung iba naman August 5, dyan na magkakaalaman, di ba? Yan, so, yan lang muna mga katindahan yung may share ko sa inyo ngayon. Maraming salamat mga katindahan sa inyong palaging panonood at pagsubaybay. Hanggang dito na lang muna itong ating video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!